ay nagsisilbing kaligayahan ng isang mag-asawa. Subalit sa mga walang kakayahang magkaroon ng sariling supling, inirerekomenda ang foster care o ang pag-ako pansamantala ng responsibilidad upang alagaan ang isang bata na parang tunay na anak. Higit sa isang dekada nang nagsasama ang mag-asawang Jenny at John. Subalit hindi sila nagkaroon ng anak hanggang sa magpasya silang lumapit sa isang foster home upang subukang kumupkup ng isang bata na kinalaunay binalak na rin nilang ampunin. Hey, Ma'am Jenny. Opo, magandang umaga. Sige po, Opo. bigyan niyo naman po ako ng brief background ng inyong po pagsasama ng asawa niyo bago dumating sila. Bali, siya yung first boyfriend ko, si Jan. Kasi pinagpipray ko nga sa Panginoon, Lord, yung ibibigay mo po sa akin lalaki, yun yung makakasama ko habang buhay. Ang dami kong mga sa kanya, pagsubok. Sabi ko, Lord, kung makapasa tong taong to na, sabi ko sa Panginoon. Lahat ng pinagpipray ko sa kanya. Sabi ko, Lord, kung makapasa to sa isang ganto, okay. Sa ganto, pumasa. Sa una, nakapasa siya. Sa pangalawa, nakapasa hanggang sa pangatlo. Bali, sinagot ko siya 1 year, 1 week, and 1 day bilang na bilang. Opo. Tapos, yung papat mama ko, stricto sila. Bali, 30 years old ako nag-asawa, siya naman 33 years old. Inangad namin magka-baby. Pero Ilang years na po ba kayo nagsasama? ngayon po, 10 years na 10 po. years na. Opo, magi-11 years kami sa May 29. Yung sa pagsasama niyo po ay talagang nagplano po kayo agad na magkaanak? Magka-baby, opo, kasi Kasal may edad kayo? na kami. Opo, hanggang sa umantong na magpapa-check up ako. Marami na po akong obigay na napuntahan. Iba-iba, may PGH, may masin. Lahat na po na ikutan ko na Ano daw po problema? Endometriosis cyst, yun ang sabi nung doktor sa akin. Yung endometriosis cyst, kumakapal yung lining niya, kaya hirap akong magbuntis. Lalo na may edad na, lalo mas mahirap daw po magbuntis. Ngayon po, tanong ko naman po, yung desisyon na pag-foster, Opo. paano niyo po na, na pag-usapan? Yung pag-foster, opo. Bali, di ba hinangad nga po namin na magkaroon ng baby. Tapos, di pinagpe-pray po namin na sana may tumulong sa amin na kung paano ang gagawin namin. Sabi nga namin, sana may mag-iwan sa harap ng bahay namin ng baby para wala ng problema. Hanggang sa nakakapanood kami na tinatapon na lang yung bata, kung saan-saan, sa basura, sa sabi ko, sana sa amin na lang binigay. Yun ang namin. Merong pinagkaloob sa amin ng Panginoon, may kaibigan yung kako-teacher ko, na sabi niya, Teacher Jen, mayroong tutulong sa'yo. Sabi niya, pag-pray mo din. Sabi niya gano'n sa akin. Sabi ko, sige, binababad po namin yung sa prayer na, Lord, sana ito na po. Hanggang sa may siya na tao, dinala kami sa Cribs Foundation. Opo, yun. Ito bang desisyon niyo na mag-foster care, hindi po ba nahaluan ng iba pang desisyon bago ito yung final? Like katulad po ng, halimbawa, sabihin po ng kamag-anak niyo na, kung yun ang problema niyo, mag-ano na kayo ng mga kamag-anak natin, at least yun, kadugo pa natin, di ba may mga ganun Opo, na opo. pag-ugali? Meron po bang ganun mga Meron po instances? nung una. Bali po yung pangalawa kong kapatid, apat yung naging anak niya.
Nung pinagbubuntis pa lang, hinihingi ko na yung bunso niya. Eh, syempre, hindi naman yung tuta para ibigay, ganon. Tapos, edi, sabi ko, o sige, kahit ako na lang mag-aalaga. Kaso, meron times na nandito nga siya sa amin, pero pagdating ng bakasyon, kinukuha, sobrang lungkot. Sabi ko, ang hirap ng ganito, pati yung husband ko, sabi niya, ang hirap, kailangan yung may sarili na tayo, sabi niya ganon. Bali, nag-decide kami maging foster parent mag-asawa. Kasi kailangan na rin namin na magkaroon ng sariling amin. Yung hindi na kami nanghihiram, na parang pati pagmamahal, kaya nagdesisyon kami mag-asawa na maging foster parent. Na soon to be ma-adapt na rin namin po yun. And then, nagpunta po kayo sa crib. Sa cribs, opo. Yung proseso po. Opo. Yung proseso, bali, marami po kami mga papers na sinagutan. Nakuha niyo po si Audrey ng ilang taon? 1 year old po, 1 year old. eksakto ng birthday Ngayon niya. po, ilan? 2 years and 6 months na po siya sa amin. Ako, tuloy-tuloy po yun. Hindi niyo Opo. po siya naibalik Naibalik, sa hindi na po. cribs. Opo, Tuloy-tuloy opo, na po yun. At tuloy-tuloy. ngayon po ay ongoing. Opo, opo, opo. Sino yan? Sino po daw yan? Sino po yan? Sino? Opo po, tatay. Wala na, no more. No more. Paano po nabago ni Audrey yung buhay niyo? Buhay namin. Sobrang saya. Kasi dati, malungkot eh. Pagdating ka, pahinga ka lang. Ganun lang. Opo, ganun lang. Nung dumating si Audrey, siya yung nag-aalis ng pagod namin mag-asawa. Nandun yung kakulitan kasi bata, pero malambing po siya eh. Pagka pinagsabihan mo, kikis ka niya, sorry nanay, gaganon siya. Kikis ka niya po, ganun. Pati kila lolo at lola niya, ganun din po siya mapagmahal. Hindi siya naging iba sa amin. Parang sabi ko nga, Lord, pinagkalob niyo po siya sa amin. Kasi hindi namin lahat na feel na ibang tao siya. Hindi. Pati sa side ng husband ko, sa biyanan ko, sa mga in-laws ko, hindi po. Open. Sino to? Sino to? Sino po ito, baby? Sino? Si Baby Audrey to, di ba? Opo. Si Mr. naman po. Opo. Si Husband, si Sir John. John. Opo. Kamusta naman po yung relasyon niya dun sa bata? Opo, ganun din po. Makitatay din siya. Ano po yung pinaka-lesson na natutunan niyo po? Ito, sa simula po nung dumating sa inyo si Audrey. Sa mga magulang na katulad din namin ni Jan na hindi pinagpalang magkaroon ng anak, huwag kayong magsawang mag-pray kasi nandiyan dyan ang Panginoon eh. Meron tayong Panginoon na tutulong at tutulong sa inyo na bibigyan kayo ng tao na tutulong sa atin. Sabi ko, noong una, wala kami pag-asa, pero sabi ko, hindi, nandiyan na Lord, hindi tayo pababayaan. Basta may Diyos tayo sa buhay natin, magkakaroon tayo ng, in His time, bibigyan niya tayo ng, kung ano man yung gusto natin Para sa sa buhay. Opo. Kahit hindi galing sa akin, sinapupunan si Audrey, gusto ko maramdaman yung pagmamahal namin mag-asawa, yung pag-aalaga, pag-aaruga, yun. Sa isang foster facility na aming pinuntahan sa Marikina ay may 24 na batang kinukupkup habang 15 bata naman ang nasa kani-kanyang foster family. 20 sa mga ito ay nakatakda na ring ipaampon. Ang Cribs nag-start siya in 1974. Founder namin is Lutheran Missionary Wives. So, ang Cribs din, kami ang pioneers ng foster care program sa Philippines. So, basically, doon nag-start yung foundation. Lahat naman ng mga bata na wala ng magulang, below 18 years old, lahat naman sila qualified for foster care. But in our case, sa Cribs, yung mga bata namin dito is yung mga abandoned children, yung iba naman ay surrendered. Tapos, meron din kaming sexually abused na na-place na rin sa foster care. Yung foster care, temporary placement lang siya. So, yung bata magstay lang siya in foster home for a certain period of time. While adoption is permanent in nature, binded by law. So, it's a lifetime. So, ibig sabihin, pag nag-adopt ka at nag-grant ito ng court,
Yung adopted child mo is like your biological child. How would you determine sa isang pamilya na, itong batang to, pang 6 months lang to sa kanila, or itong pwede tumagal sa kanila ng 5 years? Oo. Yung una po is tinatanong namin yung foster parents din yung commitment nila o kaya yung preference nila, how long nila kayang mag-alaga. So kung sasabihin nilang hanggang 6 months lang sila, tinitingnan namin yung mga bata namin na pwedeng tumagal lang hanggang 6 months. So yun yung mga cases na pwede namin i-place sa kanila is yung mga batang paalis na, meaning naghihintay na lang na sunduin ng kanilang adoptive family. So pwede namin yung i-place sa kanila as part of the preparation nila for family home. So, yung foster, yung tutulong para ma-prepare sila, ma-train na ganito yung family setup. Let's talk about po yung thorough process ng pagiging foster parent. Ano po yung mga requirements, yung proseso para yung isa ay pwedeng makapag-foster ng child? Siyempre, unang-una po dapat nasa legal age ka. Tapos dapat at least 16 years older than the foster child. Except kung relative, yung ipo-foster mo. Yung mga requirements po, mga basic requirements like birth certificate, kung single ka, then marriage certificate kung kasal naman, or annulled papers So you or allowed divorce single? papers. Oo. Wala namang discrimination whether kung single ka or married as long as na you have the capacity to become a parent kasi subject naman yun for assessment. Ayun nga, going back dun sa requirements, yun. Tapos kailangan ng barangay clearance, police or NBI clearance, medical certificates, at saka chest x-ray, then 3 character reference, non-relative dapat. Tapos your proof of income kailangan din. I believe yung foster care is mas mabilis ang process than adoption. But dun sa mga nabanggit niyo pong proseso, nabanggit niyo yung character reference, ibig sabihin po nagpa-background check. Oo. Subject sila for assessment. So yun, kung yung isang tao interesado mag-apply yun, meron kaming application form na kailangan niyang fill upan, then at the same time, kailangan niyang isubmit yung mga documentary requirements. So once ma-complete na niya yun, ako kasi yung full-time din na foster care social worker. So magkakandak ako ng home visitations, tsaka series of interviews sa applicants. Then after that, bubuuin ko na yung home study report kasama na yung recommendation kung bakit kailangan sila ma-license as foster parents. From the beginning, dapat klaro yon sa both sides na this is only temporary. Kumbaga, part of the helping process na lang yung pag-place sa foster home for the preparation ng permanent placement nila, whether kung ibabalik ba sila sa kanilang family or maa-adapt na sila. So, from time to time naman, minomonitor namin yung lahat ng batang naka-place sa foster, regular yung visits, tapos yun, didi-discuss namin kung may mga arising issues ba from the family or magiging issue ba yung attachment. Kasi that's normal thing naman sa foster care, yung separation anxiety. Yun yung pinakamalaking challenge doon pag naging foster parent ka. Pero yun, sa huli naman kasi dapat klaro din sa foster parents na At saka sa child mismo. na nandyan sila para lang tumulong for the meantime na wala pa talagang family yung bata. Doon po sa mga, aside sa mga nabanggit niyo na mga requirements ng isang pagiging foster parent, do you also check yung income nila? Not necessarily na rich dapat yung... Oo. Kasi meron tayong dalawang klase ng foster parents. We have the volunteer foster parents. Yung volunteer foster parents natin, ito yung medyo mga well-off nating mga families na they can afford naman to address lahat ng needs ng bata. So meaning, pag foster nila, lahat ng mga expenses in relation with the child, sila nang bahala. Then,
Yung isa naman po is we have the subsidized foster parents. So yung subsidized naman po, ito naman po yung hindi masyadong may kaya pero they want to help. So we provide subsidy. Nagpo-provide kami ng cash, subsidy, plus in kind. 2,000 pesos po per month. Oo. So very minimal siya. That's big help pa rin. Oo. And then we provide po in kind, meaning ito po lahat naman yung mga like milk, diaper, tapos yung sa mga medical expenses din kung nagkasakit yung bata, na-hospitalized, check-ups. Kami din po yung sumasagot nun. Isang malaking advantage ng foster care is, ayun nga, yung isa is kumbaga, less yung expenses. Kasi, kumpara kung nasa residential facility yung isang bata, we spend per child nasa 8 to 11,000 a month. Oo. So, kung nasa foster home, mas personalized yung care, one-on-one, and then mas less yung expenses. Kasi, magkano lang naman kung subsidized, magkano lang yung subsidy na binibigay namin. 2,000 pesos per month plus the in-kind. So, and then kung volunteer pa yan, wala ka talagang gastos. So, it's a big help talaga yung mga foster parents. So, yung mga foster parents, interested na mag-foster parents sa mga batang ito, no? Pwede ba silang mamili na, itong si baby one, gusto ko to? Pwede ba ganun? By practice, hindi siya ina-allowed na ganon kasi mayroon tayong matching. But the foster parents naman, they have the meron naman silang, binibigyan lang sila ng preference na to state yung general characteristics ng bata na gusto nilang i-foster. Like for instance, kung boy or girl, ilang buwan, tapos kung yung medical condition ng bata o kaya yung background, they have the privilege to state that. Pero yung sabihin mong i-identify nila, hindi bawal po yun. Yung mga interesado po na gustong maging foster parents is, ayun, yung una, syempre pinaka-importante po is yung pagmamahal doon sa batang hindi naman nila kaano-ano. Parang above all, yun po yung parang pinaka-essence ng foster care. Parang to provide loving home and environment for every child. Nakilala rin namin si Mang Armando na isang barangay kagawad, hindi lang isa o dalawa, kundi 8 beses na siyang naging foster parent. Si ate, si kuya. Si papa. Pangit? Pangit na. Sa katayuan ng misis ko noon, isa siyang sumasideline bilang isang mananahi. Para sa makatulong sa akin bilang isang ordinaryong manggagawa rin na tama rin lang ang sahod para sa pamilya. May anak na kami talaga. Tatlo na yung anak namin nun eh. Dahil ang misis ko ay taga-Antique, ako naman dito sa taga-Quezon City. Nagkakilala kami sa Pampanga. Nagsama kami noong 1987. Pinasal kami noong 1992. Dati nga, ang kasama namin sa bahay is yung mga anak ko, tapos ang alaga namin, aso at pusa lang.
Yun ang kasama namin. Habang lumalaki yung mga anak ko, dati kasama namin sila dito sa bahay. Nang lumao, nung malalaki na, siyempre may kanya-kanya silang mga kaibigan. Kami na lang ng misis ko yung naiiwan dito. Kaya naisipan namin, nung makilala namin si Mrs. Pat Dancel, naisipan namin na itinuro niya sa amin na mag-poster. Kaya kami sinamahan niya sa Cribs Foundation, sa Cribs. Nang magsimula akong mag-poster parent, ang una kong poster child doon is si Lar. Lar ang pangalan niya. Month old lang siya. Kaya mahirap. Para kaming bumalik ng misis ko sa may alaga kaming bagong bata, bagong anak. Napupuyat sa gabi. Pag hindi siya nakamakatulog, ipinapasyal ko pa sa labas yun. Iniaarkil ako ng tricycle para mamasyal-masyal. Hanggang sa makatulog lang siya. Mahirap yung parang anak ko na rin kagad. Nung makuha ko si Lar, ang turing ko kagad sa kanya, anak. Dahil buwan nga lang siya, buwan lang ang edad niya. Kaya talagang puyat kami sa pagdedede, pag magpapalit ng lampin. Kami rin mag-asawang gumagawa. Pasok sa umaga, tapos misis ko maiiwan dito. Pag dumating naman ako ng hapon, alaga naman sa kanya. Bali, ang lahat ng poster child ko is pang 8 na. 8 na ang poster child ko. 8 na. Pang 8 poster child ko is si Nika. Ang turing ko sa bawat poster child ko is anak ko na rin. Kung ano yung pag-aalaga ko sa mga anak ko, ganun din ang ginagawa kong pag-aalaga sa mga foster child na inaalagaan namin. Walang pagkakaiba. Kahit si Nika, pag nagtatanong sa akin ngayon, Papa, ikaw ang bunso dito. Si Kuya Arjen mo, yun yung kuya. Tapos si Ate Tina, yung ate. Si Ate Ara, ate mo pa rin. Ikaw ang bunso. Si Nika, mula pa ng pagkabata niya, makikita mo na kasi si Nika parang sakitin eh. Parang sakitin siya. Kaya talagang yung total attention, talagang ibibigay mo sa kanya. Kaya minsan, yan maanuhan lang eh, yung mapaliguan lang siya ng hindi maligamgam na tubig, may sakit na, nagkakalagnat. Kaya iba yung sa mga inalagaan ko, sa kanya yung ang attention is talagang lahat sila 100% pero dito kay Nika is 101%. Kasi siya eh, yung hyper. Pag iniwan mo yan dyan sa labas, mamaya nandun na yan sa labas. Hahabaw at tatawagin mo kagad yan. Kailangan sundan mo kagad. Tsaka makulit talaga. Kaya nga sabi nga sa akin ni Jalil, yung yung social worker ng CRIP. Kuya Arman, wag mo namang kung ano. Kasi pag sinabi mong hindi. Kaya kasi pag sinika, nakikita mo kanina kung paano kalambing Kahit ayaw mo, mapapasunod ka niyan eh. Pag nagsalita yan sa'yo, pag humirit yan sa'yo, kahit sinika, napunta rito sa bahay, 1 taon at kalahati lang. Ngayon, magsi 6 years na sa May 5. Halos ilang taon na, 4 taon at kalahati na. Dito sa akin. Ang naging adjustment ko lang kay Nika is nung pagdating dito, kagad kung ano yung bawal na sinasabi siya, hindi ko muna ibinigay kay Nika yon. Sabi nga sa akin ni Jalil, kay Arman, yung si Nika, ganito yan, ganyan. Ngayon, kung sa pag-aruga sa kanya, talagang ibinigay ko lahat yung aruga na pero hindi ko sinosobrahan. Nung maliit pa siya, kasi buhay pa si Mrs. nung panahon na yon. Ibinigay ko muna kay Mrs. yung pag-alaga sa kanya. Basta ako nakatingin-tingin lang. Kaya lang na-spoil dyan si Nika nung mawala na siyempre para na nung mawala na si Mrs. Parang talagang sabi ko, ito na yung iniwan ni Neneng sa akin, ni Mrs. Ito yung batang naiwan niya.
Na ang alam niya, kahit siguro na sa kabilang buhay na siya, alam niya nandito. Ako naman handa naman sa ganun dahil talagang hindi naman sa akin yan, hindi naman sa amin yan, di ba? Pero talagang sabi ko nga, kung may magagawa lang kong paraan, hanggat maaari. Sinabi ko na rin kay Jalil yan na magkano kaya yung magagastos kung aampunin ko siya. Yan. Kasi siyempre, biro mo 4 na taon at kalahati, biglang mawawala sa'yo. Mahirap, di ba? Masakit na yan. Malaking bata na siya. Tapos biglang mawawala. Yun yung 6 na buwan, 1 taon na sa akin, umiiyak kami. Umiiyak yung pamilya namin pag nawala. Kahit mga kapitbahay namin, umiiyak. Ay lalo pa si Nika, ilang taon na siya. 4 years and 4.5 years na sa akin nandito. Diba, ang hirap na. Ang alam niya kasi, ako na yung papa niya. Mama niya yan. Kaya pag nagsasabi siyang, Papa, ampun daw ako. Hindi ka ampun, anak ka dito, hindi ka ampun. Kasi siyempre yung mga batang ano yan, wala, sinasabihan ko na, huwag niyo sasabihang ampun o ano. Anak ko yan, sabi ko. Ang dapat na maging konsiderasyon sa yung mag-asawa bago pasukin pagiging foster parents, kailangan desidido sila. Desidido sila sa pagkuha ng isang foster child. Dahil pag ikaw ang kumuha ng isang foster child, para ka rin lalo kung bata ang kukunin, no? Para ka rin nag-anak ng bago. Para ka rin nagkaroon ng isang anak na bago. Kaya kailangan yung pagmamahal ang iano nila sa bata. Buong-buong pagmamahal, hindi kalahati, hindi 1/4, hindi ano. 100% na pagmamahal. Kung gaano nila mahal yung anak nila, ganun din ang gawa nila sa ano. Minsan nga sa mga anak ko, mas sinikap ang inaano namin. Pinapaboran. Siyempre, sabi ko nga sa kanila, kayo may totoong magulang. Sinika, tayo ano lang niya. Pero pinamumulat ko sa kanya na kami ang magulang niya. Kami. Dahil nung mga anak ko, bata pa yan. Hindi ko pinag-commute ng jeep. Laging nakataksi yung mga yan. Yung araw. Kung mag-a-apply sila bilang isang foster parents, kailangan matatag sila. Dahil nga yung bata, talagang hindi mapupunta sa kanila yun eh. 100% yung pagmamahal na iuukol nila tapos biglang mawawala, masakit yun. Kaya kailangan talagang yung ano nila, yung loob nila, buo. Bawat foster child ko, iniyak na. Kung sila magpo-foster parents, ituring nilang ang bawat batang mapunta sa kanila, anak din nila. Hindi biro ang pagkupkop sa isang bata na hindi mo naman kaano-ano. Isang musmos na kinakailangang mamuhay ng malayo sa sariling magulang. Bilang foster parent, ang dapat na maging pangunahing konsiderasyon ay alagaan ang bata ng may pagmamahal at pagmamalasakit sapagkat pansamantalaman ang magiging pag-aaruga sa bata, matatatak naman ito ng panghabang buhay sa kanyang puso. Ako, si Angela Lagunsad at ito ang aking istorya.